Hello everyone! It's Friday guys at meron tayong rescue ngayon. Dapat matagal ko na itong naripat pero sobrang busy. busy. Ayan siya, si Ripsales. Ilagay ko na lang sa screen yung complete name niya guys kasi mahirap banggitin. Yun. Kung hindi ko pa ito iripat ngayon guys, baka hindi ko na siya maabutang buhay. Ayan siya. Nilagay ko siya dito sa area na hindi naiinitan kasi parang maubos na talaga yung water sa kanyang mga stems. Kaya para umabot pa siya sa repotting na gagawin natin ay kailangan natin siyang ilagay dito sa shaded area. And paalala muna guys, bago natin ito i-repot, sa mga hindi po nakasubscribe, please subscribe to my channel at hit that notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload natin the next time. So, there you go. Mag-start na tayo mag-repot. Alisin na natin siya dito. At lipat tayo doon sa table ko. Itong Ripsales guys ay hindi talaga siya mahirap alagaan. Actually, hindi ko na maalala kung ilang taon. Parang 4 years na din ata ito sa akin guys. Kasi yung bigay lang to ng kapatid ko. Mga first na kinokollect ko ay cactus muna. Bago ako nag-collect ng mga succulents. Bago ako na-inspire ni Fred Ives. Nakwento ko na yun sa inyo. At hindi ko na rin maalala kung anong soil ang nilagay ko dito. Pero meron siyang pumice. Yan. At saka rice hull and parang meron din siyang carbonized rice hull. So, yan. Mukhang dry na talaga siya at nilagay ko ito siya guys sa rain or shine. Hindi siya maselan talaga guys. Kahit rain or shine or sa shaded. Ngayon lang napasilong siya dahil nag-expand na nga itong ating greenhouse. At nasama na siya doon sa area na natatakpan. So, yun. Yung soil niya ay parang hindi na kayang mag-hold ng moisture dahil siguro sa luma. Pero parang hindi pa naman siya root bound, guys. Nagagalaw ko pa nga. Ayan. Parang nakapatong na siya. So, i-uproot na natin. Meron siyang bagong mga growth. Oh. Yan, green na green pa. Dumikit na sa cement pot natin yung kanyang roots. Yan. Yan oh. Dumikit na siya guys. Lumabas na yung roots niya. Kumakapit na yan. Kasi may lumot. Meron siya nakakuhang moisture sa lumot. Yan. Hindi siya root bound. Pero yung soil mix natin sobrang tuyo. Sobrang wala siya nakukuhang moisture sa soil. Yan. Tingnan lang natin yung roots niya. Healthy naman. Maliban doon sa nakalutang na roots. Alam nyo guys, kung maganda lang ang soil mix na ginamit ko dito, hindi lang ito ganito karami. Sobrang marami pa talaga ito siya. Itong Ripsales guys ay namumulaklak ng yellow na sobrang ganda. Tingnan yung kanya flowers lumalabas dito sa tips. Yan. Pero ito namang akin ay hindi ko pa nakikita na nag-flower minsan dahil nga hindi siya healthy. Hindi nga niya maparami yung sanga niya sa sitwasyon niyang yan. Yan oh, sobrang tuyot. Tabi muna natin itong luma niyang pot at ilipat ko siya dito sa recycled na pot na ito guys, gamit na ito. Yan, nilagyan ko lang ng plant mesh dahil sobrang lalaki ng kanyang butas. Yung soil mix na gagamitin ko ngayon ay pareho pa rin ng soil mix na ginagamit ko sa iba kong mga succulents. Dahil nga sa hindi ako madalas magdilig, magawa na lang ako ng soil mix na yung makakapag-hold ng maraming moisture ng matagal. Pero well draining guys. Sana lang meron talaga akong pumice kasi lang meron naman akong rice hull kaya okay na rin yan. Kailan ko ba mapapalitan itong pala ko guys? Parang
Pinaglipasan na ng panahon to guys Gamit na sa akin. Naalis na yung kanyang pintura. Ang dami ko na kasi na damage na pala. Hindi ko alam kung kayo din ba. Or ako lang. Palagi kong napuputol yung handle. Ito lang yung tumagal. Na matibay-tibay. Yan, meron siyang eggshells. Kung nakikita nyo. Yan eggshells kasi compost soil yung ginamit ko. At yung mga ginagawa kong compost ay may halong eggshells. Para mabilis mag-roots. At may calcium yung ating plants. Yan, may mga kahoy-kahoy. Maglagay ako ng furadan. Kasi parang merong ants. Hindi ko naalisin yung kanyang roots. Kasi kakarampot lang din naman. Ibutang diha. Yan. Nilagay ko talaga siya sa malaking pot. Yan, sobrang laki niyan guys. Hindi ko matansya kung anong sukat ba niyan. 10 inches. Sinadya ko para dumami siya at saka pwede itong ihang. Yan. Kasi Rhipsalis is a trailing plant. At trail sila. At gustong gusto ko yung mga trailing plants. Para na siyang patay guys. Pero hindi pa yun sila patay. Makaka-recover din yan sila. Yung kanyang mga dehydrated na mga stems. Yan. Parang wala dito na side. Lalagyan ko na lang yan ng mga pinagpupugutan ko. Next time baka maisipan kong magpugot para marami sila. Ito, sana mabuhay. Sana mabuhay ito siya. So, sana hindi pa huli ang lahat sa aking ginawang pagsisave sa Rhipsalis ko. Yan. Pangit pa siyang tingnan guys kasi nga hindi siya tuyot yung mga stems niya. Yan. Papakita ko na lang ito kapag nakakapag-recover na siya. Baon ko lang itong roots. Kapag hindi kasi pag nasa lupa lang itong mga Rhipsalis guys, talagang nagkakaroon ng roots yung kanilang mga stems. Once na nakatouch sila ng soil, ay nagkakaroon sila ng roots. Sobrang bilis nilang alagaan. At pwede na natin itong diligan agad guys, ngayon. Kasi hindi naman maselan yung ating Rhipsalis. Ang watering na gagawin natin dito ay once na mag-dry na yung soil ay i-water na natin sila dapat. Napansin ko lang, twin head na pala itong aking ganzu. Yan siya. So, yun lang guys ang ating ginagawa sa araw na ito. Nagripat lang tayo ng ating Rhipsalis. Hindi ko mabanggit yung kanyang scientific name. Basta ito ay dancing bone. Na nagsisimula lang ito sa sobrang maliit na stalk. As in guys, sobrang liit lang. Ganito lang ata yung bigay sa akin ng kapatid ko. Tapos dumami na siya ng ganyan. So, thank you all for watching guys. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panunood sa ating vlog sa araw na ito. And see you on the next video guys. Bye bye. Ingat.